may dalawang klase po ng harvest. Isang bad harvest, yung mga hindi, tulad sa, minsan yung papaya na binabibili ko, akala ko hinog, yung pala, bulok na siya kasi mayroong kinagat ng insekto. Meron din ako natikmang ang papaya na ang tamis-tamis dahil hindi siya napasok ng insekto. So, yun po ang gusto kong i-share ngayon sa oras na to is yung ensuring to reap a good harvest. Bilang po isang leader, bago tayo ay inatasan ng Panginoon na mag-harvest ng mga kaluluwa. Pero before tayo mag-harvest, personally, dapat sa sarili natin sigurado tayo na nandun tayo sa tamang daan. Na talagang yung buhay natin ay kahalintulad sa Lord of the Harvest. So, kaya po, yan po ang gusto kong i-share sa inyo, yung ensuring to reap the good harvest. Sabi po sa Ezekiel chapter 18, verses 30 to 32, sabi ko dyan, kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo at tumalikod sa inyong kasamaan bago mabagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Para sabi, lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga taga JCLM Sokol. Sabi nga Mr. Anime kanina, personally sa kanya, sa bawat isa sa atin yung message sa Lord. Hindi ko gustong mamatay ang mga taga JCLM Sokol or ang sino man. Kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Binabasa natin yung mula sa Jeremiah, sa book ni Jeremiah, Panaghoy, Ezekiel, isa lang po yung tema, nakakalungkot. Napipil niyo ba yung lungkot? For all the people, Israelita pa ang pinaparusahan ng Diyos. Bakit? Alam mo talagang parang, Lord, bakit? Bakit dumating sa point na gano'n yung mga Israelita? Hindi naging maganda ang inaani nila sa book ni Jeremiah, sa Panaghoy, maging sa Isaiah, sa doon yung mga warnings, ang dami mga propeta na nagsasabi ng against sa kanila, nagbabala sa kanila. Pero bakit hindi sila nakinig? Pero bakit dumating sa point na kailangan silang parusahan? Kung imagine niyo lang po, sabi doon, may isa kong napanood sa Netflix na yung sila mga athlete yata yun, na yung plane nila na nag-crash sa isang snow. Ang tagal nila doon, ilang days, hanggang sa namatay iba nilang kasamahan. Wala silang choice kundi katayin yung kasamahan nilang atleta namatay. Ginilig sa araw, tapos kinakain nila yung patay. Pinapanood ko ba lang parang hindi ko na maintindihan yung sarili ko na madidiri ka or maano. Pero totoong nangyari. So, na-realize ko, Lord, paano makakainin ng mga magulang yung kanilang anak? Paano nila nagagawa yun? Nagawa. At yung sa may verse din, sabi doon, yung mga anak din, yung mga magulang din nila, pinapatay din nila, or baka yung bangkay, kinakain din nila. Sabi doon, yung mga babae nire-rape, sa lansangan, yung mga anak nila namamatay sa lansangan, nagugutom. Kung hindi sa tabak, yung mga binata namamatay, pati yung namamatay sa gutom, sa salot. Parang kung mangyayari sa atin ngayon sa Pilipinas, sabi ko, parang posible kasi kung ang mga tao wala nang talaga sa Panginoon time. Sabi naman talaga sa Bible, yung time is evil. Talagang pasamang ang panahon, pati kaya yung mga bilihin sobrang tataas. Nakalagay din yun sa Bible na balang araw ang bibilihin na yung ilang sako ba yun na pera, halos ang mabibili mo lang ay ilang pagkain. So talagang mangyayari na talagang may mangyayari masama
sa huling panahon. Dahil na rin sa tigasan ng ulo ng mga tao sa kasalanan. So, posible tayo yung mga Israelita na yun. Posibleng tayo yun na sobrang, sabi nga, ng Yahweh, yung templo, akala nila safe sila, may kapayapaan. Kahit sila gumagawa ng masama, ng kasalanan, feeling pa rin nila na okay sila. Kasi pumapasok sila sa templo. So, posibleng tayo to na palagi tayo sa templo ng Diyos, pero kung sisiya sa atin yung buhay natin, may something is wrong. So, lugar na yung mga Israelita, yung maging simbolo ng glory ng Panginoon, ang kapangyarihan niya ng pagpapala, naging kabaliktaran. So, posible tayo din yun. Kaya, bilang mga leader, anak ng Diyos, para tayong mga Israelita, kailangan ensure natin na yung buhay ba natin talaga ay ang end dito ay good harvest. Kasi yung nangyari sa Israelita talagang malaking warning sa bawat isa sa atin. Kung bakit ba tayo nabubuhay. Puro pride or puro katigasan ng ulo. Sana wag nang dumating sa buhay natin yung mga matitinding pagsubok, saka lang tayo. Sabi nga, magigising sa katotohanan. So, as a leader, kailangan talaga isa-isip natin yung mga principles, paano natin talaga ensure na yung we are planting, we are sowing, and the good seeds, and we are reaping the good harvest. We will reap the good harvest. Alam po, ang Diyos may mga principles na talagang kailangan natin sundin. Yun nga po, ang rule or principle dyan is yung you reap what you sow. So better na you choose your seeds. Kung gusto natin, sabi nga nila kung gusto mo daw mag-grow ng iyong sariling mga pagkain sa bahay, piliin mo ano gusto mong, kasi nag-search ako kung sa Google, paano ba mag-ensure na maganda yung kakalabasan ng tinanim mo. Sabi doon muna sa lahat, siyempre, piliin mo yung butong itatanim mo. Diba, gusto mo ng kangkong, siyempre, itatanim mo. Kung gusto mo ng patola or ampalaya, talong, piliin mo yung mga buto na yun. So, yun ang principle ng Diyos. Rule number 1 na anak. Yun na, you reap what you sow, choose your seeds. Kailangan piliin natin yung mga butong itatanim natin. Kasi in agricultural term, yun talaga, yun ang law. Kung ano yung tinanim mo, inaanihin mo. At ganyan naging sa Bible, yun din ang sinabi. Sabi sa Galatians chapter 6, 7-10, huwag tayong maloko, hindi natin maluloko ang Diyos. Na kung ano man yung tinanim natin, siya na talagang aanihin natin. At talaga naman yung natural law and yung law ng Panginoon, divine law, always parallel. Na kung ano nga po yung itinatanim natin sa ating buhay, siyang aanihin natin. Diba, puro negative, diba sa Proverbs, yung power of tongue. Kung ano yung pala mo daw binibigkas, kung puro negative, mas pwedeng kamatayan. Pero kung puro positive or life din ang aanihin mo. Sabi nga doon, nasa dila natin ang life or death. So, kailangan natin piliin yung mga sinasabi natin. Ito ba ay magbe-break or magbubuo ng samahan ng hindi ito rin po sa sarili ko at sa lahat sa bawat isa sa atin na bilang Christian talaga as a leader, minsan kasi may mga sensitive talagang members na konting sabihin mo lang talagang aalis sila. So kahit sa pamilya, may isang masabi ka lang, tampuhan na. Meron ng di pagkakaunawaan. So palagi natin mamili ng grace ng Panginoon na lahat ng itatanim nating salita ay it will reap life. Yung talagang magbibigay ng buhay, magiging beneficial sa mga taong nakakapakinig nito. Yung iniisip natin, kung ano daw yung iniisip natin, yun ka. What man
thinks He is, then He will be. Kung ano daw yung iniisip mo ngayon, iniisip mo, ngayon pala magiging entrepreneur ako, magiging tulad na ng Brother Aris, talagang trader, crypto, ano pa nga inaanak? Ano pa, marami siyang pinapag-aralan. So, nag-i-invest siya sa sarili niya ng mga learnings para balang araw maging matagumpay siya. Hindi man agad-agad, pero yung bawat, yung konting investment natin, tinatanim natin para sa sarili natin, sa personal growth natin and development, mentally, physically, emotionally, ay aanihin natin. Katulad ng pag-exercise, sabi nga sa Bible, ang pag-exercise daw ay maganda sa ating katawan. Pero dapat exercise din daw natin yung ating mga spiritual na buhay. Ibig sabihin, palagi tayong magbasa ng salita ng Diyos. Talagang punuin natin yung isip natin ng taniman natin ng taniman palagi ng Word of God para kung ano man yung mga pagsubok, ano man yung mga tukso, may panlaban tayo. Kaya di ba si Jesus, nung tinutukso siya ni Satan, sabi niya, it is written, nasusulat. Kasi alam niya yung salita ng kanyang ama. So, in-encourage ko po ang bawat sa atin na magtanim tayo na magtanim, hindi lang sa atin, kundi sa ating mga anak. At yun nga, sa ibang tao, ng salita ng Diyos, yung mabuting balita na mayroong pag-asa sa Panginoon. At kung hindi sila susunod sa Panginoon, kapahamakan. Tulad naman sinasabi ng mga prophets na sa Israelita na kailangan nila talagang baguhin yung buhay nila para hindi sila umani ng masama. Ang dami pa pong pwede nating itanim na sa atin ng choice, whether bad or good, ang gusto nating anihin. Kaya sabi ko nga, mula sa isip, mula sa salita, at sa damdamin, kung palagi natin tinatamnan yung sa puso natin ng galit, at mga kung anong sama ng loob, alam natin, later on, magkakaroon ka ng sakit sa puso. Pero kung ang kapayapaan ng Panginoon, yung joy ng Panginoon, palagi natin tinatanim sa ating mga pinipili natin, yung ilalagay lang natin sa ating puso, sa ating isip, yung mga good lang. Minsan kasi kailangan pa magkaroon ng mga mga problema bago natin pagsubok, bago natin ma-realize, mali pala yung nagawa ko. Katulad lang ng pagkain. Ngayon, na-realize ang asawa ko na hindi tama ang pagkain na ganito, ganyan. Masyado na siya choosy. Masyado na siya choosy ngayon sa pagkain. Kaya, ngayon pa lang, piliin na rin natin bilang mga anak ng Diyos, kinakain din natin. Isa rin yan na, kasi paano tayo maglilingkod sa Panginoon kung sakitin na tayo, marami na tayong karamdaman, mahirap na. Mahirap na maglingkod sa Panginoon kapag may nararamdaman ka, pag sakitin ka na. So, tandaan palagi natin kung ano yung tinatanim natin sa isip, sa puso, or pinapasok natin sa ating katawan, aanihin natin yan later on. Sabi, katulad yung mga naninigarilyo, yung mga sa bata, nung bata sila, hindi nila naramdaman, okay lang. Pero nung pagtanda nila, nagkaroon sila ng lung cancer, kung ano nung cancer sa katawan. Tulad nung kahit ano pang warning dyan, nakakamatay, pero tuloy pa rin. Kumbawa, yung mga bata, mag-aaral muna kayo mabuti ha, huwag mo nang mag-aasawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, kasi distraction lang yan. Eh yung nakakatungkol may mga bata ngayon na inuna yung pagliligawan. So, naghirap sila, mahirap yung buhay. So, yun po ang tandaan natin sa ating puso't isipan, na kung ano yung tinatanim natin, na siyang ani natin. At sabi nga ng Panginoon dyan, hatulan ko kayo ayon sa kanya. Kaya ang bawat sa inyo ay hatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Ang Panginoon ay righteous. Minsan kasi pag parang pinapalo tayo, parang minsan sinisisi natin siya. Pag tayo ay nakokorek. Pero wala yun ang nagawa natin. Pero
Salamat sa Panginoon, nandito tayo ngayon at tayo kanyang pinapaalalahanan at sabi nga sa ni David, hindi niya tayo kinagantihan ayon sa dami ng ating pagkakamali o pagkakasala. Pero tandaan po natin, kung gusto talaga natin mag-reap ng good harvest sa buhay natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mamili tayo, let's choose. Katulad ng mga nagtatanim, pinipili nila yung butong itatanim nila at kung ano yung aanihin nila. Amen? Amen. So, i-desire po natin na ang aanihin natin ay yung pagpapala ng Panginoon, hindi yung pagpapalo. So, number 2, inaanak, live a life of repentance. Sabi nga po dyan, magsising nga kayo at tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Yan yung mga warnings ng mga propeta sa mga Israelita. Pero ang ginawa nila sa mga propeta hanggang sa panahon ni Jesus, pinagpapatay nila, di ba? Kahit sa panahon nga ni Jesus, yung mga tao nag-warn sa kanila ay nagagalit sila at pinapatay pa nila. Kaya lalong naging kasuklam-suklam ang bansang Israel. At posibleng tayo din yan, na yung mga taong nagkukorek sa atin, mga taong nagsasalita sa atin, pwede magalit tayo. Pero yun yung minsan yung pinapadala ni Lord para tayo ay tuwirin. So, kaya lang, kung gusto talaga natin ng good harvest, dapat tayo mabuhay ng life of repentance. Ibig sabihin nun, open tayo na since hindi tayo perfect, talaga tayo magkakamali. Hindi nagkakasala, sabi nga, pero hindi naman nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya maging open tayo na magpagtulad ng ginawa ni David nung i-rebuke siya ni Prophet Nathan, talagang nag-repent siya sa Panginoon. So tayo rin, pinanghingi natin sa Panginoon na pag may kinukorek tayo, magpakorek tayo. Kasi para din yun sa atin. Katulad ng mga ginagawa ng mga propeta sa bansang Israel, ginawa nila yun, nag-warn sila na sabi magsisi na kayo. Kasi talaga ang tindi nung parusa na nakaamba sa Israel nung hindi pa dumarating. At yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, parang nakakaiyak kung mangyari sa bansang Pilipinas yung gano'n. Nung dumating yung parusa na yun sa lahat ng mga, yung description ni Jeremiah, kaya sa iyak ng iyak, kaya siya crying prophet, talagang naramdaman niya yung disiplina ng Diyos. Naramdaman niya yung pait ng pagpaparusa ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. And nakalungkot na doon, sabi doon ang dahilan kaya nangyari sa mga Israelita dahil yung mga saserdote nila, ang mga propeta nila ay sinungalingan ng mga sinasabi, hindi galing sa Diyos. So, kaya importante tayo may personal effort na ginagawa kung ano ba ang katotohanan sa buhay natin. Patuloy tayong mabuhay na, Lord, evaluate natin ang sarili natin, Lord, ano ba yung buhay ko pa na, ano pa ba yung dapat kong ituwirin? Kung sa ganun, hindi bumagsak sa akin yung consequences. Hindi ko ma-experience yung bad harvest sa buhay ko. Kundi good harvest. Si Lord lang po at tayo nakakaalam kung ano yun, ano yung mga dapat nating talikuran, ano yung dapat nating isuko sa Panginoon. Pwedeng mga pride, or pwedeng kung ano yung mga ano pa yung mga ginagawa natin sa dilim na akala natin lihim, pero katulad ng sila ng mga Israelita, sabi nila hindi nakikita ng Diyos, pero nakikita ng Diyos. At kung maano lang din daw natin yung mga kapwa natin, yung mga mahal natin sa buhay. Katulad sinabi ni Sir Anna May kanina, yung kapahamakan na tatamasahin nila. Kung meron lang tayong idea, iiyak natin sila sa Panginoon na hihingi natin sila ng tawad. Gamitin tayo ni Lord na maging intercessor para sa mga mahal natin sa buhay. Na sila rin ay magsisi. Kung ano yung mga ginagawa nilang
kamalian, pagkakasala sa kanilang buhay, dumating sila sa point na ma-realize nila na mali yung kanilang ginagawa. So tayo po, sa pamuhay natin ng repentance, hindi lang para sa ating sarili, kundi rin para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating bansa na ano man yung kasalanan nating bansa as a nation, ay patawarin ng Panginoon at makakilala ang bansang Pilipinas sa Kanya. Kasi kung hindi talaga, yung kapahamakan ay ibabagsak ng ating Diyos. Ang parusa sa mga katigasan, sa mga kasalanan na ginagawa ng bawat Pilipino, lalo na ng kanyang mga anak. Kung nakakalungkot kasi nga talagang focus dito ang Israel eh. Ano ba ang Israel? Mga anak ng pinili niya, hindi yung mga bansa hindi niya pinili. So, malaki ang impact ng buhay natin. Bilang mga anak ng Diyos, malaki ang impact sa iba. At palagi natin piliin na yung impact natin ay positibo at hindi negatibo, liwanag at hindi dilim. Amen? Amen. So, pangatlo po, embrace natin yung pruning process. Alam niyo po sa halaman, Brother Emong, di ba po kailangan minsan tutulan yung mga halaman? Pinuprune para mamunga. At yung nabasa ko na sa isang mga sa mga puno, pag sobrang daming bunga, yung may mga buko, bulaklak, kailangan palang tanggalin yung iba. Kailangan para daw yung ma-focus yung nutrients doon sa ibang bunga. Kaya yung iba pinuputol nila para lalong lumago. Tapos pansin niyo ba pag ang halaman tinapyas mo, mas maraming sumusuloy na bagong sanga at mas marami. So parang tayo yan, ganyan tayo. Dinidisiplina tayo ng Panginoon sa ating mga nagawang pagkakamali, pagkakasala, para namin sa kabutihan natin. Sabi ni David, pinarusahan mo ako para na rin sa aking kabutihan. Kasi minsan sa katigasan nating ulo, hindi sapat yung mga warnings. Minsan kailangang paluin tayo para magising tayo sa katotohanan. Parang kailangang mauntog para tayo magising sa katotohanan. Yun nga, ayaw tayo ng Diyos na mapahamak, ayaw tayo mamamatay. Kaya kailangan disiplinahin niya tayo. Kailangan, at pag nandun tayo sa time na yun, nandun dapat yung ating humility sa Panginoon. I-appreciate natin na dinidisiplina tayo ng Panginoon kasi mahal niya tayo. Hindi niya tayo dinidisiplina dahil hindi niya tayo mahal, kundi dahil mahal niya tayo. Gusto niya tayo maging matuwid ang ating buhay. Hindi tayo mabuhay sa kadiliman, kundi mabuhay sa kanyang kaliwanagan. At alam ng Panginoon, kapag nagtuloy-tuloy ka, hindi ka hinadlangan, kapahamakan yung pupuntahan mo. So magpasalamat tayo sa mga taong nagpupurun sa atin. Sa leaders natin, sa pastor natin. Sila yung nagsasabi ng mali yan, dapat ganitong ginawa mo, ganyan-ganyan. So para lalo tayong mag-improve, lalo tayong mabuhay spiritually. Hindi tayo mamamatay. Pala nagpapaalala, minsan nakapulitan tayo, sis, attend ka ng cell group, sis, simba tayo, sis, ganito, ganyan, ikaw ang ikaw ang mag-lead sa prayer or sa devotion. Minsan tayo nakapulitan, pero yung nga minsan, pag na-assign ako kay pastor, parang dami kong compliance, hindi ako ma-focus, parang gano'n. Pero, yun pala yung time na binibigyan ako ni Lord ng time na mas talagang mag-aral ng tutukan sa salita niya, na mas, kasi pag hindi ka ina-assign, parang sige lang, basa ka lang talaga. Pero pag ikaw ang in-assign, talagang muni ka, mag-effort ka kasi nakakaya na yung nakikinig sa'yo walang tutunan. Di ba po? So, magpasalamat tayo sa Panginoon, sa mga nagtitrain, nagpuprune sa atin. Sabi nga trust the process. Talagang napakabuti ng Diyos na inaalaw niya tayo isang masaktan, inaalaw niya tayong umiyak, inaalaw niya tayong mabigo, inaalaw niya tayong magkasakit para ma-appreciate natin yung
yung gift of life na binibigay niya. Amen. Minsan nga kahit kamatayan, ginagamit ka pa rin. Para maapoy, tututan ka pa lang may kamatayan. Katulad nung nag-attend ako sa cremation ng biyanan ko. Parang makita ko kung pinasok sa oven yung biyanan ko, buo pa. Tapos paglabas na, abo na. So, sabi ko sa mga anak ko, anak, mahalin niyo na ang lola niyo kasi hindi natin alam yung buhay. Yung biyanan ko, pinagtatabuyan ko yung asawa ko, doon ka muna sa tabi ni Nan para alagaan siya kasi alam ko, iba na yung pangalamda. So, ngayon, sa nanay ko naman, medyo nakita ko mahina na rin yung katawan kaya sabi ko sa mga kapatid ko, bigyan na natin yung best kasi may gusto siyang taga-alaga. Ayaw niya yung sino-sino taga-alaga. Pero siyempre, the price is right kasi nga nakakaya naman, nagtatrabaho siya tapos hindi mo tapatan yung kanyang salary. Kasi sabi ko, hindi natin alam yung buhay katulad ng biyanan ko. Sabi ko, parang kailan lang, wala na. So, sabi ko, bigyan na natin yung the best kasi yung buhay talagang totoo yan, may kamatayan. Talagang darating tayo dyan. Sana lahat tayo maging handa tayo sa Panginoon sa pagharap natin sa Kanya. Amen? Amen. So, last. Ito po pala yung sinabi ni Jeremiah na habang tayo ay pinupuro ng Panginoon, ito daw po dapat yung maging attitude natin. Diba po, naranasan ni Jeremiah lahat ng mga yung kasakitan, yung panaghoy. Kaysa na naghoy dahil sobrang sakit, sobrang yung pakiramdam niya na yung mga kababayan niya na yung mga kaaway na dati nilang tinatalo, sila na yung tinatalo sila ngayon. Yung worst pa nga sabi ko sa inyo, yung mga anak, kinakain na ng mga magulang at yung mga magulang naman kinakain. Parang paano natin ma-imagine yun. So yun, sabi niya, next slide. Sabi niya, ito daw po yung dapat nating gawin habang pinupuron tayo ng Panginoon o dinidisiplina. Sabi niya, pinakamabuting magagawa ng tao ay buong tiyagang maghintay sa pagliligtas ni Yahweh. So dapat yan po ang ma-develop sa ating mga Christian, yung pagtsatsaga. At yun din sana, may turo natin sa mga anak natin yung maging matyaga. Although ngayon nahihirapan ako kasi siguro lahat tayo, ang mga alam natin, yung mga anak natin nila sa gadget. Nahihirapan na tayong silang turuan sa mga gawaing bahay. Pero yun yung sinasabi ni Jeremiah na dapat ma-develop sa atin bilang mga anak ng Diyos, yung pagtsatsagang maghintay. Yung ma-develop na habang tayo pinapadaan ng Panginoon sa pruning process or sa mga panahon na tayo ay may pagsubok, sa mga panahon na nag-harvest tayo ng hindi maganda dahil natin sa mga ginagawa natin. Yan daw po ang dapat natin gawin. Amen. Sa verse 27, at mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. So yan mga anak, matutong magtiyaga. Amen? Matutong magtiyaga. Sa verse 28, kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. O matahimik, hindi tayo reklamo ng reklamo. Para matuto tayong magtiis, maghintay, siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawala ng pag-asa. Amen. Tanggapin ang lahat ng paghamak ng kanyang daranasin. So ganyan daw po dapat yung attitude natin. Katulad ng mga taga-Israel na naranasan nila yung pagdidisiplina ng Panginoon. Yan yung sinasabi ni Jeremiah na dapat nating maging attitude. Sa halip na magrebelde tayo sa Panginoon, bakit na tayo pinadanas ng ganito? Kung sakali man, sabi diyan, matahimik, magtiis, magtiyaga, at huwag tayong mawawala ng pag-asa. Dahil sabi niya doon, ang Diyos ay mahabagin. Hindi siya natutuwa na tayo parusahan. Inaalaw niya lang yon para katulad sa isang ginto, maalis yung mga impurities sa pagkatao natin. Yan po ay mababasa natin sa Panaghoy, chapter 3,
verses 26 to 30. Yun, last but not the least po, yung rule na dapat natin gawin, sundin. Katulad ng mga nagtatanim, pinipili nila yung mabuting seeds. At yung nga po yun, yung dapat sa buhay natin, ang itanim natin yung seeds of righteousness. Sabi dito sa Ezekiel chapter 18 verse 32, hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Paano ba tayo magpapakabuti? Ang piliin po natin itanim yung seed of truth. Yung buto ng katotohanan. Kaya maganda tayo naka-attend palagi ng worship, ng cell group, kasi doon tayo natataniman ng katotohanan. Sabi niya ni Yahweh sa Jeremiah chapter 4 verse 32, at sinabi ni Yahweh, napakamangmang. Tingnan niyo, Israel, napaka-religyoso, pero sabi, napakamangmang ang aking bayan. Hindi nila ako nakikilala. Tulad nila yung mga batang wala pang pangunawa. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit hindi marunong gumawa ng matuwid. So, mangmang sila sa Diyos. Hindi nila kilala kung sino ba ang Diyos nila, makapangyarihan. Ano ba ang Diyos nila? Diyos ba na yari sa bato, yari sa ginto, yari sa kahoy? Yun ang sinasamba nila mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi doon, mangmang sila. Kaya mahalaga sa atin, lalo yung mga anak natin, ang ating mga cell members, kailangan natin silang taniman ng katotohanan upang hindi sila maging mangmang. Kailangan talaga natin na, kaya nakakatuwa ang Jesus system talagang in-encourage tayo of Bible reading. Every day talagang may makukuha kang insight na talagang hipo sa puso mo. Pag di tayo maging mangmang sa Panginoon. Kaya minsan pag may mga mahal ko sa buhay na nagsabi, uy, dapat ganito. Huwag kayong lilipat na bawa. Dapat lahat gamit bago. Huwag kayong magwalis. Kasi yung mawala yung blessing. Yung swerte, maalis. Sabi ko, alam niyo, hindi naman ganun si Lord. Ganun ba siya kaano na hindi kita pagpapalain kasi nagwalis ka ng gabi o kaya palabas. Kasi yung iba po nagwawalis, iba, paloob lang dapat. Para yung swerte daw umalis. Tapos marami pa silang mga minsan sa mga pag may namamatayan, bawal ang ganito, huwag ka magpapasalamat. Kasi baka daw o hindi kita ihatid kasi bawal yun, mga ganon. So, basta minsan napapasagot ako. Sabi ko, alam niyo ba, kaya namatay si Jesus kasi para palayain tayo sa mga ganyan. Sa mga bawal-bawal na ganyan. Para palayain tayo sa mga ganyang pag-iisip. Minsan nasasagot ko yung pamagana ko po. Pero as much as possible, gusto kong respetuhin yung paniniwala nila. Kasi baka sabihin naman iba naman ito parang self-righteous. So, yung tinatry ko lang na gano'n na sinasabi ko palagi, uy, ganun ba si Lord? Dahil na ganyan ka, hindi ka na i-bless ni Lord? Hindi naman siya ganun. So kaya nga, huwag tayong maging mangmang. Mahalaga na yung mga anak natin, taniman natin ang katotohanan. Taniman natin ang value, ng maganda sa kanilang kaisipan. Kilala niyo po si John Maxwell. John Maxwell na ba? Ano po siya? Leadership guru. Talagang mga kilalang mga businesses ang kanyang hinahawakan. Paano i-lead yung company, ang mga church. Alam ko, pastor siya. Pero at the same time, sikat siya. At alam ko, mayaman na rin siya. Dahil, talaga tinuturuan niya yung mga leaders, paano maging mabuting leader. So, tinanong ano daw yung sikreto niya. Sabi niya, personal growth. Alam niyo bakit? Pero ang talagang pinaka-dahilan daw talaga ay yung tatay niya. Alam niyo po, may technique daw yung tatay niya. Uupahan sila pag nagbasa sila niya sa libro. Gusto ng tatay niya na makapagbasa siya ng mga books na yung magpapaunlad sa kanyang kaisipan, yung, di ba sabi ko nga kanina,
Sabi ng Bible, kung ano yung iniisip mo, yun ka. So, yung mga pinapabasa sa kanya ng tatay niya, siguro about leadership, basta about value, about management, about ano. So, kaya sabi niya, ang galing ng tatay niya. Kasi, yung iba daw mga kaibigan niya, binabayaran sila pag nagawa ng mga gawaing bahay. Sabi niya, parang siya sa tatay niya, bakit naman, daddy, yung mga kasama ko binabayaran dahil sa pag may ginawa silang gawaing bahay. Bakit ako binabayaran mo ako sa pagbabasa ng libro? Sabi niya, we are a family, sabi daw ng tatay niya. We are a family. At yung mga household chores na ginagawa niyo, ay hindi dapat kailangang bayaran. Dahil we are family, dapat tayo nagtutulungan. So, dapat hindi daw bayaran. Ang binabayaran niya kay John Maxwell, sa bawat libro na binasa ni John Maxwell. So, yun po, gawin natin sa mga anak natin. Pabasahin natin ang mga librong magaganda, yung makakapag-aayos yung mindset nila, pag mag-aayos ng mindset. Doon natin sila ibigyan ng reward. Huwag sa mga gawain bahay. Kasi daw, pamilya natin yan eh. Kailangan natin magtulungan. O nga. Alam niyo si John Maxwell, napakalaki ng impact niya sa mga businesses. Pagdating sa leadership, sa maraming bagay, maging sa personal development, na maraming mga professionals. Yun ang pinaka sikreto niya, yung tatay niya. So kaya tayo bilang mga nanay at tatay, mayroon tayong impact sa mga anak natin. Biological at spiritual. Doon sa mga tinuturo natin, sa mga strategy natin. So yun talagang para umani tayo ng magandang harvest, ng mga balang araw, mga successful na mga anak. Kailangan yung mindset nila, punuin natin ng katotohanan, ng mga value, ng mga mabubuting bagay, na balang araw ay sila rin magkakaroon ng impact sa mabuhay ng ibang tao. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa pong seed na in-encourage ko na itanim natin sa puso ng ating mga anak at mismo sa puso natin, sa puso ng ating mga cell members, sa lahat ng ating mga loved ones. Gayon may nanumbalik ang aking pag-asa. Sabi sa ni Jeremiah, alam ko, si Jeremiah na sulat ng Panagoy or hindi, siya ba? Tama. So, sabi niya sa verse 21, gayon may nanumbalik ang aking pag-asa pag naalala ko ito. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh, ang walang kupas niyang kahabagan. Verse 23, hindi nagbabago, tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Amen? Kaya talaga mahalaga na may naka-store, may stock knowledge ka dyan sa isip mo. Yung seeds ng wala pa na palatay at pagmamahal ng Diyos. Kasi hindi tayo makapagbigay ng love kung hindi natin na-feel talaga ang love ni Lord. Sabi nga, you cannot give that you do not have. Hindi ka pwede magbigay nung wala ka. So, kailangan palagi mong namnamin, palagi tayong magpayakap sa Panginoon na yung pag-ibig niya na hindi nagmamaliw. Yun ang maging source ng pag-asa natin. Yun yung maging source ng lakas natin. Yung kanyang kahabagan na kahit tayo nagkakamali, paulit-ulit para mga Israelita. Pero yung kaawaan, kahabagan, at pag-ibig ng Diyos na hindi magmamaliw. Amen? Pakasarap po nun na isipin yun na yung pag-ibig ng Diyos hindi magmamaliw, mananatili, na minsan hindi piling natin, hindi tayo love, kung sino man. Pero alam natin, pag may Diyos na nagmamahal, okay lang, di ba? Yung iba kasi, pag siyempre naka-focus ka sa ibang tao, madaling ma-backslide because nakatingin sa mga kainan ng bawat isa. Pero pag si Lord, tayo naka-focus lang. Sa Kanya lang tayo maglilingkod, siya lang sinasamba natin. Siya yung tutulong sa atin na ma-wash out. Ano man yung mga laman ng isip puso natin na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Katulad ni Jeremiah, yun yung pinagkukunan niya ng pag-asa. Yun yung pinagkukunan niya ng lakas sa mga panahon na
sobrang sakit, sobrang tindi ng pagsubok, sobrang tindi ng parusa na iginawad sa kanila ng Diyos. Ito na po, sa conclusion na po tayo, and I hope na kayo po ay may napupulot. Sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 29 to 30. Lilinisin ko ang lahat ninyong karumihan. Bibigyan ko kayo ng masaganang ani at hindi na kayo daranas ng gutom. Verse 30. Pamumungahin ko mabuti ang inyong mga punong kahoy at pasasananahin ang ani ng inyong bukirin upang hindi na kayo hamakin ng kapwa ninyong bansa dahil sa kagutom na inyong binanas. Ito po yung promise ni Lord na gusto niyang ibigay muli sa bawat isa, sa Israel, sa mga Israelita, sa atin na kapag talagang yung nakita niya yung pagbabago, yung sinasabi niya na magsisi, magbago, si Lord mismo ang gagawa ng paraan para yung promised land muli niyang ibigay sa atin at yung harvest, yung mga ani na nais natin ay makamtan natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen? Amen.